meron na tayong bansa na magbibigay sa kanya ng interim kasi kailangan kasi makahanap ng pangatlong bansa eh. And napakagandang balita talaga nun na meron na and kinuha na daw yon ng ICC. It doesn't mean na approved na yung kanyang interim release pero pinag-aaralan na nila. So let's just hope and pray na ma-approve. Yun ngayon, ito si VP Sara, binisto niya yung ginawa ng ating gobyerno. Tayo mo, gumastos pa tayo para lang puntahan si Pangulo doon at i-check. O hindi ba? Ang kakapal ng mga mukha. Ang daming mga Pilipino sa buong mundo na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Yung pa namang araw-araw binibisita ng mga kamag-anak, yun pa naman ang kanilang yung pa naman ang kanilang binisita. Eh sabi nga nila napakadelikado niyan kasi hindi sila kasama sa protocol. Baka mamaya nagpapanggap lang ng mga yan eh. Na mga taga-gobyerno yan. Tapos yung pala assassin yan. Mamaya turukan yan si Pangulong Duterte ng kung mamatay yan. Pucha yan. Napakadelikado pa naman itong gobyerno to. Bangag eh. Yung namumuno, di umano eh. Kaya napaka-delikado nito. Ano kaya ang rason? Bakit nag-welfare check? Kasi tingnan mo kinwestiyon ni Inday Sara yon. At sinabi ni Inday Sara, if something happens to PRRD, mananagot ang dapat managot. Mananagot ang ICC and mananagot ang gobyerno ng Pilipinas because they breach and break ng protocol. O, tinanong ni walang sagot itong putragis na Castro na to. Wala siyang sagot kung bakit at kung sino nagbigay na instruction. Wala siyang sagot. Alam mo si Claire Castro kapag ka nagsisinungaling yan, alam mo ganyan yan, dead man yan eh. Pipiliin lang niya yung mga sasagutin niya eh kung meron siyang pangbardagol. O sige, pakinggan natin itong balitang ito tungkol dyan sa welfare check kay Pangulong Duterte na illegal. Po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Hindi daw niya matugunan. DFA ang gagalaw ba yung DFA nang walang utos ng presidente? Di ba? Yan sinasabi natin eh, na chain of command eh. Ang DFA, ang tagal-tagal na ni Pangulong Duterte doon. Since March 11, nandoon na siya. More than 100 days na. Ngayon lang sila pupunta. At saka kung welfare check lang, nagbibigay naman eh yung pamilya ng update tuwing lumalabas. Ang tatay ko ganito, ang tatay ko ganyan, napag-uusapan. Ba't kailangan pa nilang pumunta doon physical? So may plano itong mga putang ina nito at siguro talagang tinitingnan nila kung fit talaga si Pangulong Duterte para para mag-stand ng trial. Siguro sila mismo magsasabi, nabisita namin, okay naman eh. O siguro gano'n ang hinaharang kasi talaga nila. Kaya nga nung umugong itong interim release, si Boying, si Bongbong, panay na ang punta kung saan mga bansa na posibleng dalhin si Pangulong Duterte. Kasi nga ayaw talaga nila. Bakit ayaw nila? Kasi nga alam nila na kapag itong si Pangulong Duterte makalabas dito sa ICC, putang ina, malaking sampal yan sa kanilang mga mukha. Kaya kita mo, hindi masagot na itong lukrat na to, itong bugok na ito. Simple lang naman eh. Pinautos niya ng Pangulo kasi syempre lahat naman ng natin, lahat ng... Kaya lang ang hirap niya talagang sagutin yan. Unang-una sa lahat, chine-check niyo yung welfare ng isang tao. Nananahimik sa Pilipinas, pinadala niyo doon gamit yung eroplano ni Zaldico. Ginamit niyo yung pera ng flood control, ninakaw niyo sa flood control para gamitin ninyo pambayad ng mga tao. Sabi ni Bato to para daw si Pangulong Duterte tugisin at yun na nga, dalhin dun sa ibang bansa. Gumamit kayo ng pera ng taong bayan. Sabi nga, dapat talaga impeachable offense yan eh. Dahil gumamit ka ng pera ng taong bayan para sa isang bagay na hindi mo dapat ginagawa. Ewan ko bakit wala pang nagpa-file ng impeachment sa putragis na presidente na yan eh. Bukod tangi yung Duterte Youth. Tinanggal pa. Direktang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y peking welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands.
Binatikos ng pangalawang Pangulo ang umano'y pang-aabuso sa patakaran ng consular visits na nagdudulot aniya ng panganib sa buhay ng Ayan consular visit. kanyang ama. Ayon pa kay VP Duterte, walang pahintulot mula sa kanilang pamilya ang naturang Malabo malabo talaga yung welfare check. Kasi kung welfare check yan, dapat talaga approved yan. Kung totoong welfare check ito, dapat talaga ito, pinagpaalam ito. Pero putangina hindi Walang nakakaalam bigla na lang nandoon sila para i-check si Pangulong Duterte. Sino nagbigay sa kanilang authority? Hindi ba? Unang-una sa lahat, wala tayong jurisdiction dun. Hindi naman Pilipinas yun, hindi naman yun. Okay lang siguro kung halimbawa si Pangulong Duterte nakakulong sa NBI facility. Nakakulong dito sa Pilipinas, ayan, check-in siya. Okay yun, pero puta nasa ibang bansa. Na hindi mo sakop, hindi mo saklaw, ni hindi ka miyembro, pupunta ka ron para i-check mo yung tao. May masamang balak to mga putang ina nito. ang pagbisita at iginiit na pagkukunwari lang ng mga opisyalang welfare check. Tinan mo, hindi ma-confirm ng Malacanang, hindi masagot ng Malacanang. Bakit? Alam nila mali Alam nila bawal And pag kinonfirm to ng Malacanang, sinagot to ng Malacanang, putang ina yung sagot ng Malacanang, idadali nila yan sa ICC, putang ina to? Hindi na miyembro Pilipinas tapos nagagawa pa nila yung gusto nila dito. Hindi ba? Para makausap ang dating Pangulo. Dagdag pa nito, habang nabibigyan ng pansin si FPRRD, marami namang overseas Filipino workers na nakadetine o naghihirap sa ibang bansa ang hindi anya nabibigyan ng kahit isang welfare check ng Yan. Hindi naman nabibigyan ng kahit isang welfare check. Anong sabi ni Inday? Welfare check ng embassy. Meron ba kayong mga kilala na kamag-anak na nakakulong sa abroad na welfare check ng Malacanang? Meron akong kamag-anak na nakakulong sa Middle East, sa Riyadh, dahil magaling din yung kamag-anak ko na yun bawal lang sadiki Alam niyo yung sadiki? Yung yung mansanas, pinakukuluan nila, tapos tapos inaano nila yung tawag diyan, basta yung yung usok magiging liquid, magiging alak. Bawal ang alak kasi sa sa Kingdom of Saudi Arabia Pero gumagawa yung mga Pilipino ng alak, ang titigas talaga ng mga ulo. So mayroon akong pinsan. Meron akong kamag-anak na nandiyan, di pala pinsan. Kamag-anak lang na nandiyan, na nakakulong, na putangin na. Ni minsan, tinanong ko kasi yung yung kamag-anak ko, question lang. Matagal na rin siya doon sa kulungan inaantay na nga lang nila yung yung pakawalan siya ng hari, kasi susunod na daw siya sa pakakawalan ng hari tuwing nila yung piyesta nila ng mga Muslimo, na yung hari nagpapakawala noong mga magagaan naman yung kaso. Para makauwi na sa Pilipinas na siya para umuwi na siya. Ganun ba? Balita? Binibisita ba siya doon ng natin? Ng embassy natin? Wala naman nagbibisita doon. Yung mga kasamahan lang niya sa trabaho ang bumibisita sa kanya, tapos nagbibigay lang ng update sa atin. Pero wala kahit isang taga-gobyernong bumisita sa kanya. Humihingi nga ng abogado Yung kamag-anak ko, wala daw maibigay yung yung embahada Napakasinungaling talaga So tama, hindi lahat. Maraming mga nakakulong na hindi naman din talaga naaasikaso. Madaming bumubuno ng mga sentensya. Yung iba nga nakalaya na, hindi pa daw nabibisita ng embahada hindi ba? So, yun yung sinasabi ni Inday. Bakit nalaman niya ni Inday? Kasi nga di ba si Inday, panay nga ang ikot sa mga OFW at isa yan sa mga hinaing sa kanya ng mga OFW every time na pumupunta siya sa ibang bansa. Hindi naman siya pupunta sa ibang bansa tapos magpa-party-party. Pag inimbita siya ng mga Filipino community, Inday Sara is sitting down with the Filipino community and asking, papaano, anong maganda dito, anong pwedeng magawin natin, yung mga nangyayari dito na pwede nating iuwi sa Pilipinas, sistema nila dito na pwede nating gayahin sa Pilipinas. Ganun ang ginagawa ni Inday every time she's going out of the country and meeting with Filipinos.
Kaya dito sa pretense na ito, dito sa statement ni Inday, na marami ang mga nakakulong, may sakit, nasa ospital, ang walang welfare check mula sa Philippine government. Totoo yan. Tingnan ninyo. Nung eleksyon na nga lang responsibilidad ng mga embahada na siguraduhin na lahat ng mga Pilipino sa mga lugar na kanilang nasasakupan, rehistrado. Kita mo, ang daming Pinoy. Hindi nakaboto. Bakit? Kasi nga, hirap na hirap sila. Yung embahada, gumawa ba ng paraan to reach out to these people? Meron kang listahan ng mga tao titingnan mo, rehistrado na ba itong nasa listahan ko lahat? Bakit wala? I have to talk to them and ask, importante to, bakit hindi kayo nagre-rehistro? Hindi ba ang embahada natin, bukas lang yung opisina nila, nag-aantay lang silang may dumating na Pilipinong magre-reklamo o hihingi ng tulong sa kanila? Hindi yun proactive na, tara, labas tayo, bisitahin natin lahat ng mga kababayan natin dito. Walang ganun. Halaan. Mariin naman itong pinabulaanan ng Malacanang. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe. Ba't yun lang tutugunan mo? Kasi akala niya, maganda yung sagot niya ron. Anong sagot? Patungkol po dun sa di umanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Bakit kasinungalingan, Claire? Bakit? Dagdag pa ni Yuse Castro, nakausap niya si Migrant Workers Undersecretary. Ayun naman pala tangina niya, nakausap daw niya yung sekretary. At sinabi nung sekretaring, hindi, okay tayo. Okay tayo. Gaga ka pala Natural, kakausapin mo yung sekretary. Alam nga naman sabihin ng sekretary na, totoo yun. Hindi namin nagagampanan yung tungkulin namin. Marami tayo. Siyempre hindi, tanga, i-deny yun nung sekretary mo, bobo. Ganyan din sa DPWH, tanga. Di ba akala nyo okay? Di ba akala nyo maganda? Di ba akala nyo lahat ng pera ng binibigyan nyo sa DPWH na pupunta sa proyekto? Nagulat kayo nung inimbestigahan nyo? Di ba ang yabang-yabang ni Bongbong? Di ba sabi niya 5,500 blood control projects. Bumaha, putang ina, dinagalit ang tao. Lumipas pa yung 1 taon. Nagpunta siya doon sa mga flood control. Anong nangyari? Anong nakita niya? Kasi noon, pag tinanong niya yung DPWH, DPWH, kumusta? Okay ba kayo? Okay kami. Wala na siyang gagawin Katulad ni Claire Castro. Wala siyang ginawa. Ang ginawa lang niya, kinausap niya itong sekretary. Alam nga naman sabihin ng sekretary na magnanakaw kami lahat dito. Hindi talaga namin nagagawa. Di napagalitan sila. Alam mo, kung talagang gusto mong i-check ito, Franz Castro, ay mali pala, Claire Castro. Kung gusto mong i-check ito, Claire, kung di ka ba naman gunggong din, kayo mismo ang pupunta ron. Katulad nga ng ginawa ninyo dyan kay Pangulong Duterte. Kayo mismo ang nagpunta tapos mag-report. O kaya ikaw mismo, kasama mo yung yung adik di umano mong presidente. Di umano sama mo tapos puntahan niyo yung mga Pilipino doon. Di ba? Syempre, di ba doon nga tayo naiinis kay Bongbong Marcos noon. Magtatanong siya sa mga tauhan niya. Sasabihin ng mga tauhan niya, okay, yun pala hindi. Di ba ginawa sa inyo yan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno? Di ba nung nakaraan lang naglinis kayo ng mga sekretary kasi gulat na gulat kayo? Tangina, ang report sa inyo maganda, yung pala ang daming problema. Kasi hindi kayo bumababa, hindi kayo nagtatrabaho talaga. Tawag lang kayo, kamusta? Okay, sige, good. Check, ito naman isa tawagan. Okay, sige, okay. Tangina, mag-ano ba? Aamin ba mga yan? Pag tumawag ka, DPWH, kumusta dyan? Ayun po, madami na kami nanakaw. Substandard yung mga flood control projects namin. Huwag kang magbibigay ng statement tungkol dun
Utangin nang yan. Bugok talaga eh. Kay Bernard Olalia at tiniyak nitong 100% na natutugunan ng pamahalaan Alam mo, tiniyak nitong 100%. Doon pa lang fake news na eh. Sinabi nga nung kamag-anak ko eh, wala daw ganun eh. Paanong 100% natutugunan? Hindi natutugunan. Yung sinasabi nyong 100% natutugunan, halimbawa, bukas yung opisina nyo, may 10 taong nagpunta. Tapos naghilo kayo, ano yung reklamo mo? Kinuha yung reklamo, tugon na yun. So kung 10 yung pumasok at 10 yung in-accommodate nyo, 100% na yun. Pero ang tanong, yung mga pumupunta sa inyo, yun lang ba yung may pangangailangan sa inyo? May mga nakakulong tayong mga kababayan dahil nakagawa rin ng kasalanan dyan sa abroad, binibisita nyo? 100%? Totoo? Tanginan nyo. Ganyan din kayo nun sa flood control. Sabi nyo may flood control naman, na-overwhelm lang. May flood control naman, nabangga lang ng barko. Gulat na gulat kayo. Pagpunta ni Bongbong doon, putang ina, dalawang bakal na nakatusok, flood control na. Hindi nyo malalaman yung katotohanan, Claire Castro, kung hindi kayo bababa doon. Kung hindi yung kayo mismo ang sisiyasat, wala, hindi nyo makikita talaga kung totoo o hindi sinasabi nitong mga sekretary yung mga kawatan din. ang lahat ng pangailangan ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa. Lahat ng pangangailangan, sigurado ka, dami lang nagbi-message sa akin, mga OFW nangihingi ng tulong. May OFW pa nga Sir, yung yung passport ko, kinuha ng amo ko, gusto ko nang umalis. Anong natutugunan nyo lahat? Pa magme-message pa sa amin mga yan. Kung natutugunan nyo lahat yan, tanginan nyo, kayo ang fake news. Na humihingi ng tulong. Samantala, kaugnay naman sa inilabas ng International Criminal Court na 3 counts of murder laban kay dating Pangulong Duterte, iginiit ng palasyo na walang kinalaman ang gobyerno ng Pilipinas dito at hayaan na lamang ang mga prosecutor at witnesses na gumanap ng kanilang katungkulan. Sa pahayag naman ni VP Sara na may bansang handang tumanggap kay FPRRD, nilinaw ng palasyo na tatanggapin ng pamahalaan kung ano man ang desisyon ng ICC hinggil dito. Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So, malungkot ka ngayon. Malungkot ka. Nagbunga, di ba? Yan yung sinasabi ko sa iyo. Because Inday Sara never stops until makuha niya yung kailangan niya. Trabaho niya yun Bilang isang vice presidente, actually trabaho nga yan ng bobo mong amo Oo, sa bagay, paano nyo nga naman tatrabahuin? Tinrabaho nyo na. Pero kita nyo ang perseverance ni Inday Sara. She never stopped until makakumbinsi siya ng mga bansa na tatanggap sa tatay niya. Di ba? Yan ang qualities ng mga presidente. Inasa ba ni Inday yun? Inasa ni Inday sa mga sekretary niya? Inasa ni Inday sa mga abogado niya? Inasa ni Inday sa mga tauhan niya? Hindi. Siya mismo ang nag-ikot at nakipag-usap para makuha yun. Ganyan ang leader. Putang ina, hindi katulad niya ni Bongbong. Baka suyop na naman ngayon yan. Puta, hindi mo natatagpuan. Nagkamatayan na daw di umano dyan sa mga rally-rally dyan. Hindi nagbibigay ng pahayag ang putang ina. Yan ba nagmamahal sa bayan? Yan ba ang presidente ng Pilipinas? Ilang araw na nawawala. Putang ina, baka sabog na naman yan. Baka. Hindi ko sinasabi sabog Baka putang ina niyan, kaya hindi na naman makausap yan. Baka putragis, lasing na naman yan. Baka kasi hindi nyo nilalabas nasaan ngayon si Bongbong? Busy? Kung yan ay good news po sa kanila, at kung ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. Dapat lang. Oo, dapat lang tanggapin nyo. Alangan naman pigilan nyo. Hindi naman tayo miyembro, gago. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay,
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong takot.